Tumaas po ng 45% ang bilang ng mga batang merong tigdas sa first quarter pa lang po ng 2026. At batay po yan sa datos ng Department of Health. At malaking porsyento po niyan ay mga walang bakuna. Alam po ninyo ang tigdas po ay nakamamatay kapag ka ito ay hindi naagapan. Kaya po ang Department of Health ay naglunsad ng tinatawag po nilang MRSIA para po maprotektahan ito pong ating mga kabataan at mabakunahan yung mga ulang ang bakuna. Kaya pag-usapan po natin, makasama natin via Zoom ang ating pong Medical Officer 4 at Program Manager ng National Immunization Program ng Department of Health, si Dr. Carmina Paz de Vera. Doktora, magandang umaga po. Salamat sa pagpapaunlak po sa amin. Morning po, Kuya Daniel, and salamat din po sa inyong sa opportunity po to discuss the campaign. Alright. Siguro liwanagin ko na kaya hindi ko na sinabi kung ano ibig sabihin nun pero sa inyo ko na panggagalingin. Ano po yung MRSIA? So, MRSIA ay, yung ibig sabihin niya ay measles, rubella supplementation. Supplemental immunization activity. Isa itong nationwide na kampanya na ginagawa ng Department of Health para agad ma-close ang tinatawag naming immunity gaps laban sa tumataas na kaso ng tigdas at rubella sa bansa. Meron din po kaming vitamin A supplementation na ginagawa for this campaign para lalo pang maprotektahan ang ating mga bata na age 6 to 59 months mula po sa komplikasyon ng tigdas. Ma'am, bakit po nagkakaroon ng malaking gap, kakulangan sa immunization ngayon para dito po sa tigdas? Actually, ganyan maraming factors din ang umaapekto sa immunization ngayon. So, unang may access pa din. Karamihan, madalas, hindi po nabibigyan ng mga bata ng kanilang age and time appropriate na pagpabakuna. Ibig sabihin, dapat nakukuha ito ng 9 months at 12 months. Madalas, hindi po ito nakukumpleto, kaya hindi po fully nakakuha ang ating mga bata ng full immunity mula sa tigdas. Kaya din po nagkakagaps. Marami din po factors na nag-a-affect sa acceptance ng bakuna. Particularly, halimbawa, meron na pong mga misinformation na kumakalat tungkol po sa bakuna. At ito ay naka-apekto sa ating caregivers na nagdadala ng kanilang mga anak or kanilang mga binabantayan na bata sa mga health centers para mabakunahan sila. Kaya ang lagi po talagang thrust ng Department of Health ay mabigyan po ang ating mga bata ng timely administration of the vaccine, so at 9 months, at makompleto po dapat ito ng 12 months, na 2 doses po at 12 months. Ma'am, ang isa po kasi nagiging problema, kagaya po noong mga kuminsan ay nagba-viral, napapabalita na ang nagiging dahilan di umano noong pong kamatayan ng isang bata ay dahil doon sa bakuna mismo na ibinakuna laban dito sa ganito pong karamdaman. Ano po ba ang realidad at katotohanan sa likod po ng mga bagay na ito? Actually, Kuya Daniel, first I just want to also assure and ascertain that the vaccines na ang mga bakunang ibinibigay po namin sa ginagamit lalo na po sa kampanya at kahit po sa routine immunization na aking nabanggit ay ligtas. Ito po ay lahat nakapasa sa standards ng Food and Drug Administration at nakaayon din po ang quality ng mga bakunang ito sa international standards katulad po ng sa World Health Organization na internationally pong ginagamit ng iba't ibang bansa. Nagkakaroon po actually, Kuya Daniel, kapag nabakunahan ng isang bata, meron talagang ina-anticipate na side effects. Pero ito lamang ay panandalian at very minor katulad ng pagpapantal, ng lagnat
at paminsan po nagkakaroon talagang mataas na lagnat. Ang gusto po namin i-assure sa mga magulang na nakatanggap ng vaccines ay ligtas pa rin po ang mga bakuna at effective po ito. Ang mga naibabalita po sa social media ay na sinusuri pa rin naman po ng Department of Health. Meron po kaming advisory groups na sinusuri din po ang cases na nare-report at madalas po ay katulad po sa naunang bahagi ng kampanya nung January, hindi po nakikitaan ng relationship, ng causal relationship. Ito pong vaccination at saka po yung mga nararamdaman po na nagkukos ng hospitalization po sa mga batang nakatanggap. So again, we want to assure everyone that there are anticipated po na side effects but these are often mild and they resolve po spontaneously po. And that healthcare workers po are trained to guide them, the children and the caregivers to access care to manage these symptoms po, Kuya. Alright, so ang sinasabi po ninyo, maaaring magkaroon ng mga symptoms pero hindi po maaaring i-relate ito sa kamatayan ng isang bata, yung bakuna. Tama po ba yun? Tapa ka. So ano po ba yung mga panganib na maaaring magdulot ng kamatayan kapag ka binakunahan? Ito po ba ay dahil sa halimbawa mayroong mga kondisyon ang isang batang sinaksakan na hindi nalaman prior to the immunization? Yes, usually po for cases which are cause death, hindi may madalas po na nagiging finding din ay may iba pong karamdaman ang batang nakatanggap. Kaya po bago kami mag-administer ng bakuna, meron po kaming stringent process na health assessment, quick health assessment form para po na-assess ng healthcare worker kung eligible po ba yung bata na makatanggap ng bakuna during the time that they were seen. But usually, the underlying causes po ng hospitalization ay madalas stand-alone po na karamdaman na hindi po dulot ng pagbabakuna. Alright. Yun ho bang mga nababakunahan? Pag nabakunahan, ano pong percentage, doktora, na hindi na sila talaga magkakaroon ng tigdas? Kaya po kami nag-require sa first dose, Kuya, actually ng measles vaccine. There's usually tinatawag po namin seroconversion, meaning nakakakuha ka na ng immunity from that first dose and it usually ranges from 80 to 85%. Pero kaya po namin minamandate yung second dose kasi mas tumataas po yung seroconversion ng isang bata to 95%. So kapag nakuha niya po ang dalawang dose, nagkakaroon po siya ng almost nearly 100% na seroconversion at protektado po siya sa risk ng pagkakaroon po ng measles. Ito pong MRCN na ginagawa namin ay isa pa siyang additional supplemental dose para lalo pong ma-boost yung nakukuha nilang immunity from the first 2 doses po na binibigay through the MMR vaccine. Alright, so kahit na kumpleto na yung routine vaccination ng bata, kailangan po itong pangalawang dose para mas tumaas po yung antas noong kanya pong kaligtasan sa tigdas. Tama po yun, ma'am? Actually, ang routine niya is 2 doses and this is the supplemental dose. So this is almost the third dose that they will receive. At tama po, it will help boost their immunity to almost full immunity against measles. Alright. So ito po ay kailan dapat maibigay? Meron po bang halimbawa right after noong kanyang rutina na na nakadalawa na siya at ito naman yung pang-boost. Gaano katagal po ito from the last vaccination, doktora? In the guidelines po that we issue to our healthcare workers, we mandated po na it takes at least 28 days. Roughly 4 weeks po from the last dose ng routine vaccination niya. So 1 month po from 28 days after the last dose po ng kanyang routine vaccination. Paano po kung lumagpas na doon, ma'am? Actually, Kuya, ito pong campaign namin, we just gave that spacing kasi usually naman po kapag campaign, meron pa rin po nagbibigay ng routine doses. So that's why we gave that guidance. Pero overall,
Non-selective po itong campaign namin, meaning every child age 6 to 59 months, kahit po na kumpleto niya na yung kanyang routine vaccination, ay makakatanggap pa din po ng supplemental MR dose po and vitamin A. Alright, so klaro po natin, ito naman po ay wala naman bayad hindi ho ba? Yes. Thank you, Kuya. That's a very strong point. This is all free and all the vaccines po are guaranteed to be safe and effective. So saan po sila pwedeng mag-avail nito, no? Halimbawa, sa iba't ibang mga lugar, saan sila pwedeng pumunta para po makapag-avail nitong bakuna po na ito? Madalas, Kuya, meron po tayong tinatawag na fixed sites and temporary fixed sites. So meron pong fixed sites po, ito po yung mga health centers natin, yung mga BHS na nagbibigay and rural health units na nagbibigay po ng vaccination kahit po sa routine. Meron din po tayong mga temporary fixed sites. Nakipag-partner po kami sa iba't ibang ospital para po pwede silang magbigay din ng MR vaccines. Also, yung iba pong mga vaccination teams, nag-iikot-ikot po talaga sila. Meron pong mga paminsan nagtatayo sa bahay ng kapitan or sa gitna po ng street. At depende po ito sa local government unit kung kailan po ang schedule ng vaccination. Meron po nagbibigay sa corporate court para lang po ma-expand po kuya yung reach ng pagba-vaccinate. So mostly health centers po and then yung mga temporary fixed sites din po depending sa schedule po ng ating local government units. Alright, so nasabi na din lamang po ninyo yung mga bagay na yan, Kasi kami po ay nagsasagawa po kami ng palagian po na actually continuing medical mission po yung sa amin, As a matter of fact, almost every day po meron kami mga ginagawa po ng mga medical missions. And we have our charity centers din naman po na kung saan ay nagbibigay din po tayo ng mga libreng mga serbisyo. Would it be possible po ba na makapag-coordinate din kami sa Department of Health sa inyo po kaya na para po makapag-imbita na amin pong makasama kayo o na kayo naman po ay makapagsagawa ng pagbabakuna, mai-anunsyo din po namin at makapunta doon sa amin po mga charity centers o sa mga medical missions that we do para po makapagsagawa ng ganito pong pagbabakuna. Is that a possibility po, Doktora? Yes, definitely, Kuya. We are open to all partnerships po, especially if it will help with our citizens with accessing the vaccines. So usually we partner up with mga societies and partnerships for reaching out. We also have regional health offices and centers for health development namin who can identify the sites po that would be best to deploy the vaccination services po. So definitely, Kuya, Alright, Mami. partnership is well-made. Ayan, ako. Sige po. At kami po ay makikipag-ugnayan kaagad, kung sakali para we can help you out as well para po dito sa ganitong mga activities and at the same time ay sa information dissemination. Kasi alam po naman natin, hindi po naaalis kung minsan yung mga pangamba. Pero kung halimbawa po ba, Doktora, na bilang isang magulang, yung pangamba nila hindi nila maialis na ayaw nila talagang pabakunahan yung kanilang mga anak ng laban sa tigdas. Ano po ang kanilang magiging alternatibo para dito? Usually, we do encounter, Kuya, mga tinatawag nating refusals. Sila talaga yung hindi nagpapavaccinate for various reasons. Merong talagang beliefs, personal beliefs. Kaya po, I just want to provide context. And kaya po siya mass immunization campaign kasi we want to build a herd immunity. Gusto namin pataasin in a very time-bound way yung immunity ng ating mga bata. In that way po, kung yung mga vaccinated na bata ay sufficiently nakapagkuha ng immunity, sila po yung magpo-protect sa mga batang hindi po nabigyan ng bakuna. At sila din yung nakakatulong po para sa mga taong hindi maaaring makatanggap ng bakuna, especially those who are immunosuppressed. So that's why we want to do we're doing this large campaign just to create that wall of immunity. So para po sa parents na hindi nakakatanggap, hindi po magpapabakuna, we still, of
course, as we always encourage them to still get vaccinated because we have ensured po that the vaccines are safe. Our healthcare workers po are trained and they are equipped to guide po throughout the process. They will help assess at saka they will also help assist in the proper administration. So we always encourage po, Kuya, na we understand that there are refusals, but we will still encourage everyone to get vaccinated po. For not only for their sake, but also for the sake po of the whole community, the health of the community. Alright, ma'am, habol ko na lang po, ano, sino ho ba yung hindi inia-advise na bakunahan ito? Kasi para at least immediately alam nila, oh teka, pagka ganyan, hindi ka pwedeng bakuna. Meron po ba na mga bata na hindi talaga advisable sa kanila na magpabakuna nitong bakuna laban sa tigdas? Yes, actually meron talagang restrictions. Ito po yung mga batang talagang with established severe allergic reactions to the measles vaccines. But these, the risk of hypersensitivity po, Kuya, maliit lang talaga siya. It's less than, it's almost just 1 in almost a million. So yun po ang may primary contraindication po ang tawag din, talagang bawal. And meron din po tayo sa mga severely immunosuppressed. So those po who are with untreated leukemia, HIV, and lymphoma, at hindi po sila naka-treat, or those who are taking immunosuppressants. So ito po yung sinasabi naming absolute contraindications talaga na talagang bawal sila makatanggap. Meron din pong iba pang precautions naman po na sinasabi, Kuya. So meron pong mga batang nakita ng healthcare worker, meron po siyang sipon, lagnat, or kakagaling na po niya din sa, kunyari, nagkaroon po siya ng bulutong. Pwede mo na po sinasabi na i-defer, meaning hindi agad siya bibigyan, pero eligible pa din po sila makatanggap, Kuya. So yun po yung aming dalawang distinctions, the contraindications and just the precautions po for children. But how do we know and paano po natin masisiguro, ma'am, na walang allergy yung bata o meron bang test po na ginagawa sa kanila para malaman na hindi pala to pwede dahil kasi maaring hindi po sila aware doon na yun ay meron silang ganong problema na magkakaroon ng contraindications. Meron bang prior test po, doktora? Usually, ang pinakaunang step po talaga, Kuya, it's a quick health assessment. So the quick health assessment po, it's a very detailed history taking muna to know kung any previous vaccination nagkaroon po ba ng severe allergy. Kung nakuha po sa history na wala naman po siya, we can administer usually the vaccine. Kasi usually the effects po, Kuya, they take effect. The side effects may take effect usually 48 to 72 hours after. So it's the assessment form that we use to ensure po to really get that deep nitty-gritty details ng history ng bata kung nagka-allergy na po siya. Kasi kahit the slightest history po ng allergy, usually the healthcare workers naman po are trained to determine kung eligible pa din siya to receive the vaccine po, Kuya. Ayun. Alright. Sige po, doktora. Nasa inyo po ang pagkakataon ngayon para maanyayahan ang ating mga kababayan, lalo na po dito sa inyong kampanya na ito. Go ahead po. Thank you, Kuya, po, really for the opportunity. Pero we just want to really reiterate na vaccines are effective. Ilang taon na rin po siya ginagamit, and it is backed by robust research and robust expertise supporting its effectivity. So we always want to push na mahalaga po, hindi lamang po na immune po ang ating mga bata, pero mahalaga din po na ito community effort na dapat lahat mas nakaka-build po tayo ng wall of immunity para lalo po nating mabawasan ang kaso ng mga tignas. Ang lahat po ng side effects na inyong naririnig, lalo na po sa social media, we have to be wary. Dapat po mulat din tayo sa ating mga information at content na nakikita.
Wala pong may mga side effects po ang bakuna pero madalas po ito ay panandalian at normal. Hindi po ito nakakadulot ng kamatayan, hindi po ito nakakadulot ng disability or autism. At mahalaga po, tandaan po natin na libre po ito at effective po siya at ligtas para sa ating lahat. Yun lang po kuya, and maraming salamat po sa opportunity. Maraming salamat din po, Doktora. Rest assured na kung meron po kami higit na maitutulong, ay open po ang ating pong programa at ang ating po namang pakikipag-ugnayan ay bukas para po sa inyo. Salamat po for the opportunity din na kayo po ay aming mga kapanayam. Have a good one. Thank you. Salamat po. May God bless you. Ikaw din po, thank you. Yan po si Doktora Carmina Paz Vera at ako naalala ko kasi may isa po akong pamangkin noon pa matagal na may isa akong pamangkin na namatay dahil po sa tigdas. Sa bagay naman po in the 70s pa at kulang pa noon sa kamulatan pagdating dito sa mga bagay na ito. Kaya mahalaga din po talaga na gawin natin yung mga hakbang ng pagbabantay para po naman tayo ay makapag-ingat sa maaaring makapagdulot ng pinsala o kamatayan sa atin pong mga anak.